Susubukan natin ulit. Ikaw pala yung nakabantay. So mga kaibigan, magandang hapon po sa lahat. So ngayon, nagbalik ako dito sa location kung saan nandito ang Blackwater. So yung bata na babae ay nandun na sa bahay ng anak kong si Jigo. Kasi nga yung kanilang pinaglagyan sa bata ay natuntun ng mga tauhan ni Maskara. So buti ay nabutan nila Jigo, yung batang babae. At si Badan ay hindi ko nakasama ngayon kasi mas ginusto niya magbantay doon sa bahay ng anak ni sino ba yun? Lolo Berto, yung pinaglagyan ng batang babae. So nandun siya kasi nga nagbabakasakali siya na babalik yung mga anak ni Tatay Berto doon. So ngayon ako na mag-isa pinagpunta rito. So ginamit ko muna itong katawan ng anak ko kasi ramdam ko meron pa talagang ibang mga bata dito na bihag ng mga tauhan Maskara para kakain kay Johnny. So samahan niyo ko sa video na ito at pakishare po ng video ni Jigo para kahit paano ay makalat po sa ibang mga hunter o sa ating or sa mga viewers ni Jigo. So maya maya puntahan natin yung Blackwater. So ramdam ko parang nandun pa yun kasi walang ibang makakuha dun. So ang kinatatakot lang namin baka makomplito yung gustong makain ni Johnny. So pag nakomplito yun, kasi yun ang lagay dyan sinasabi na pwede niya makuha yung Blackwater na yun. So ngayon mga kaibigan, gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi talaga namin inasahan ng utol ko yung laging pumapasok kay Badan. So hindi namin tinasahan na pati kami ay hindi kami makalapit sa Blackwater na yan. Kasi pag medyo malapit na kami doon sa kahoy nung mayroong Blackwater ay parang unti-unting humihina yung aming mga orasyon. So yun ang dahilan kaya hindi kami makahawak talaga sa Blackwater na yan. So ang gagawin ko ngayon dito, magmasid ako sa buong area kasi ramdam ko talaga parang meron ba silang mga batang bihag dito. So sana ay masamahan nyo ko sa video na ito at sana ay ma-share nyo sa iba pang kasamahan natin or sa mga viewers ni Jigo. So tara, lakad na tayo. So dyan tayo dadaan ngayon. So pasensya na kayo kasi naabutan ako ng hapon dito kasi nakapag-usap ako sa anak kong si Jigo kanina kung papayag ba siya na gamitin ko yung kanyang katawan kasi nga medyo matagal na rin ako hindi nakapasok sa kanyang katawan. So ngayon lubos-lubosin ko na lang para makatulong tayo. So nagkaroon tayo ng oras para makapasok sa katawan na ito. So ito yung hose na laging dinadaanan ni Badan at saka ni Jigo. So ito, papunta ito sa Blackwater. Sana ay walang makaharang sa atin dito. So pasensya na ko mga kaibigan, kasi gustuhin man namin
na kunin ang black water. Pero yun nga ang aming pinagtataka, kasi parang mayroong putigil sa aming mga orasyon o sa aming mga gimat kung bakit hindi kami makalapit sa kahoy na yan. Ano kayang sekreto ng black water na yan? Kung mula dito hindi na gaanong malayo yung kahoy ng mayroong black water. Ramdam ko medyo malakas yung sapa. At ito nga pala, meron pa akong sasabihin sa inyo. So yung batang babae, yung niligtas sila kahapon, ay mas ginusto niya na sumama kay Jigo. Kasi nakita ko rin sila kahapon, pinapili ni Jigo kung saan siya sasama. Pero ang sabi ng bata ay doon sa aking anak kasi Jigo. Kaya lang ngayon nakita ko kay Jigo na parang na problema talaga siya sa bata. Kasi kahit damit ay wala talaga. At saka alam niyo naman siguro kung gaano kahirap ang buhay ng aking anak kasi Jigo. So minsan nga hindi pa makakain yan isang araw. Minsan kakain lang ng isang bisis. Samba lang na meron 3 bisis. Saka meron pa siyang batang maliit. So ang problema na Jigo ngayon, dumagdag pa itong bata. Kasi mas ginusto ng bata na sumama sa kanya. So parang may ulan pa ata. So sana maging okay lang yung bata doon sa kami na anak ko si Jigo. Kasi sobrang kawawa din kung kunin. Kung hindi namin kunin, no? Kung hindi kunin ni Jigo, so baka mabihag ulit yung mga tauhan ni Maskara. So tara, mula dito malapit tayo sa kahoy na mayroong black water. So hindi lang tayo masyadong lalapit, kasi mula dito ramdam ko na yung aking enerhiya ay nabawasan na. Ramdam ko na talaga. Ito na, parang nahilo ako kasi yung kahoy nandyan lang sunahan. Yung kahoy na yan, nandyan yung black water. So pwede naman tayong didikit kahit kunti lang, pero wag lang tayong masyadong magpaano sa kahoy, kasi dito pa lang mga kaibigan nahilo na ako. So huwag kayo mag-alala, kasi makahanap din tayo ng paraan para makuha natin yung black water na yan. At saka ramdam ko parang may nakabantay dito, pero buti na lang ay hindi mismo dito sa kahoy ng black water. Ramdam ko parang andun lang sunahan yung nakabantay dito ngayon. Tingnan nga natin, pero huwag lang tayong didikit, kasi yan, dito pa lang parang nahilo na ako. So siguro nasa mga 5 metro, 5 ano ba kung tawag dito, yung ating layo mula dyan sa kahoy. Pero kahit ganun pa man, subukan natin dikitan, pero mag-ingat lang tayo.
kaibigan, pipilitan natin na makadikit, pero wag lang nating hawakan kasi alam ko baka mapana pa itong katawan ng anak kong si Jigo. So, kaya ko naman sigurong hawakan yan, pero gusto ko mag-isip itong katawan ng anak ko. Parang hindi ko ito nakakaya. Nahilo ako. Hindi ko talaga mahawakan yung kahon na yan, yung black water na yan. Magpapahinga lang muna ako saglit. Siguro kung nabubuhay pa ako, baka kaya ko mahawakan yan. Pero itong katawan ng anak kong si Jigo, hindi niya kaya, kaya hindi natin magawa na mahawakan. Diyan pa yung sing-sing. Susubukan natin ulit. Walang apoy, so ibig sabihin walang nakabantay dito ngayon. Baka andun ang sunahan kasi ramdam ko kanina may nakabantay dito, pero parang nasa malayo lang mula dito sa Blackwater. Subukan natin ulit. Lalapitan. Mawakan. Grabe. Mga kaibigan, hindi ko talaga kaya mahawakan yung Blackwater. So parang matumba tayo kapag dirikit tayo. So ngayon, lalayo muna tayo dyan kasi ramdam ko yung nakabanta dyan ay parang medyo malayo lang. So ito, medyo nalumbalik na yung ating lakas. Kanina yung pagpunta natin sa tubig, Blackwater ay huwag na natin pilitin. Baka mapano itong katawan ni Jigo. Parang napansin ko, parang malapit lang dito. Nakapantay sa kahoy. Ayan, sabi ko na nga ba. Sino ka? Ba't ka nasa likuran ko? Tigil siya talaga. Kung matapang ka, sundan mo ko dito. Matapang ka lang kasi malapit ka sa Blackwater. Yun yung sinasabi ko mga kaibigan, na nakabantay sa Blackwater. Dito ka, matapang ka. Mga kaibigan, pinasunod ko muna kasi malapit lang yung Blackwater dyan. Wala tayong saktong lakas.
Sumunod ka dito. Kung matapang ka. So dito muna dito. Medyo malakas na ako. Halika rito. Papatayin kita ngayon, hayop ka. Yan. Sumunod talaga. Halika rito, sumunod ka kung matapang ka. Jangan hitam. Mulai cepat. Kaibigan, may buhay pa yan. Papatayin natin ako. Ikaw pala yung nakabantay. Babaliin ko ulo. Napatayin natin. Medyo hiningal tayo mga kaibigan. So yung aking sinasabi kanina na nakabantay sa Blackwater. Hindi ka lang bumili tayo. Doon tayo dumaan kanina. So yung mga kaibigan, no? Sinadya ko talaga napusunan rin natin sa medyo malayo sa Blackwater. Kasi kung malapit yun sa Blackwater, delikado itong katawan ni Jigo. Kaya sinadya ko talaga na lumayo at pinasunod ko siya para malabanan natin ng patas. Kasi yung Blackwater na yan, hindi ko talaga ma-explain ba kung anong klaseng tubig ang meron dyan. Ayun. Kaya mga kaibigan, ginawa kong lahat para mahawakan natin yung Blackwater. Pero kahit anong gawin ko, ginawa ko na ang lahat, pero hindi talaga kaya ng katawan ng anak ko si Jigo. Pero alam ko kung buhay pa lang yung aking katawan, kaya nang mahawakan niya. Pati si Utol, yung laging pumapasok kay Badan, hindi rin niya kaya. Kasi
hindi rin kaya ng katawan ni Badang. Magkaroon muna tayo sa paligid. So walang nakabantay sa Blackwater. Meron man nakabantay pero medyo malayo sila. Kasi malalaman natin kung meron bantay kasi may usok yan. Pero nung pagpasok natin, kaya nga sinubukan kong hawakan yung Blackwater kasi nga ang akala ko ay walang effective kasi walang usok, pero kahit walang usok hindi pa rin pala kayang hawakan ng katawan ni Jigo. At saka yung ating hinala kanina na mayroong bantay nasa malayo, totoo nga yung ating hinala, yun yung napatay natin, ating pinasunod. So hindi ko siya kaya patayin kapag andun sa punong kahoy ng mayroong Blackwater. Tara, mandi tayo. So mga kaibigan, ito yung karugtong natin yung video kanina. So nandito pa rin tayo sa location ni Johnny. So kanina meron akong naamoy na babaho, parang patay na tao. So, hindi ko lang talaga matukoy kung saan banda yung amoy na yun. Subukan natin tahakin itong damuhan na ito. Tingin ko parang dito banda yung amoy ng baho.
talaga ako mabibigyan kanina. Amoy patay. Baka isa ito sa mga kinain dyan eh. Dandahan lang tayo mga kaibigan. Kasi yung masid-masid tayo. Parang may dumaan dito. Hindi ko mahanap yung amoy patay. Ito. Wala nang nagparamdam sa atin.
Tsaka yung amoy patay kanina, hindi ko nakita. So mga kaibigan, yung amoy, lumabas na naman yung amoy. Saan kaya banda to? Alam ko, isa rin to sa mga kinain ni Johnny. Sobrang baho talaga. Banda to. Sobrang baho. Lapit lang dito. Lapit lang dito. Mga kaibigan, parang ito talaga sa aking dinaanan kanina, yung amoy. Nandito ko dumaan kanina, dito yung sobrang baho talaga. Grabe yung baho. Grabe yung baho mga kaibigan. Parang dito talaga banda yung baho. Ano yan? Wala, nakasabit sa bato. Huwag natin dikitan. Baka maano yung ating channel. Yung channel ni Diego baka masira. Kasi ito yung mga bawal. Sabi ko na nga ba, dito lang. Yan o. Subukan natin lapitan. Medyo malaki na to ha.
kaibigan, ito yung ating naamoy kanina. Yung mga langaw, no? Alam ko si Johnny ang kumain ito. Ayun, oh. Kabayaan natin yan. So pag ganyan mga kaibigan, hindi yan pwedeng pukusan ng kamera. Baka masira itong channel ni Jigo. So wala na akong magawa doon kasi nangamoy na yung kanyang liig. Yung kanyang liig merong kagat. Yung kanyang katawan walang gasgas yung kanyang katawan, pero yung kanyang liig meron talagang kagat. So yun, pinabayaan ko na lang kasi kahit anong gawin natin wala na tayong matulong doon kasi mamoy na. Nakapatong lang pala sa bato. Hindi ko agad napansin kanina. Grabe yung mga kaibigan. Sobrang baho talaga. Kumutaw na itong katawan ng anak ko. Yung kanyang liig meron talagang ng kagat. Kasi ang kinakagat ni Johnny dun sa may bandang liig. Ilan talaga yung hinahanap ko, yung naman hindi mo tayo nagkamali, pinatong ka sa bato. Lakad-lakad tayo. Dito banda mga kaibigan, may sapa na. So yung bangkay natin nakita,
So medyo malayo na yun. Doon na. Parang mga buhay sa unahan tol. Mga kaibigan. May mga buhay sa unahan. Wah. Parang mga tao ka ito ng maskara. Balik ka sa tindiran kanina. Yan. Rinig ko na yung mga boses. Ang katawa na maskara yan. Napakarami nila. Pero kung malayo lang sila sa Bacote, bubusin natin yan.